Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isinugod kamakailan si House Speaker Ferdinand Martin Tambaloslos Romualdez sa St. Luke's Medical Center matapos makaramdam ng matinding karamdaman. Ang balitang ito ay nagdulot ng pangamba sa publiko lalo na't isa si Tambaloslos sa mga pangunahing lider ng ating bansa. Banggat hindi pa malinaw ang eksaktong kalagayan ng mambabatas, lumalabas na siya ay sumasailalim sa masusing medikal na pagsusuri. Ang kanyang pamilya at mga malapit na kaalyado ay nananawagan ng privacy habang siya ay ginagamot. Sa kabila ng sitwasyong ito, patuloy ang normal na operasyon sa Kamara de Representantes na pinamumunahan ng mga lider na itinalaga ni Tambaloslos bago ang kanyang pagkakaospital. Ipinahayag ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso ang suporta at panalangin para sa kanyang agarang paggaling. Ang kalusugan ni Tambaloslos ay mahalagang usapin para sa bansa dahil sa kanyang papel bilang isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng mga lehislasyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Habang iniintay ang karagdagang balita, nananatiling nakatuon ang publiko sa updates hingil sa kanyang kalagayan. Patuloy na magbabantay ang publiko at media para sa mga susunod na ulat kaugnay sa kalusugan ni Tambaloslos Romualdez. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos para hindi lang ikaw ang maging aware sa kung anong nangyayari sa ating bansa at para hindi lang din ikaw ang maging updated sa ating mga bagong na-upload na videos araw-araw. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Hain. Tapos, meron lang tutulong sa kanilang congressman dyan. Kagaya doon sa pangalawang impeachment at tumulong naman sa kanila yung Makabayan Black. Dito kay Leila de Lima at sa Magdalo, ang tumulong sa kanila itong si Representative Percival Sendanya ang tumulong sa kanila. Ito ang banat niya kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang mo pala pangan ito ang baliko. Grabe no, kung hindi ka man nagbabangag, sir. Kung hindi ka man nagbabangag, pero yung panga mo, yung bangag na bangag. Bangag sa kapangyarihan sa House of Representatives. Nakakaano kasi yan, nakakabangag yung kapangyarihan na yan. Kala mo untouchable ka, tapos bigla may stroke ka naman. O hindi nakakatawa yun ha. Yung ano lang, yung sobrang angas, di ko kasi maganda. Eto, bagsak ka na nga sa pamumuno, ang baba pa ng IQ mo. Ano ang baba ng IQ? Abogado ka ba, sir? Kasi si VP Sara, abogado. Naging mayor ka ba, sir? Kasi napagpatuloy nitong si VP Sara ang pamumuno nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Davao. At yung standard ng pamumuno ng isang Duterte, yun ho ang daladala nitong si VP Sara. Kaya pagdating ho sa IQ, huwag niyo hong questionin itong si VP Sara. Kung naging presidente yung si VP Sara, naku, yung paksyon na hiniwalayan nyo, itong mga makakaliwa na to, muntik nang naubos kung naging presidente itong si VP Sara. Hindi naman magagawa 'yon ng mababa ang IQ. Alam mo ano ang palatandaan na mababa ang IQ ng isang pinuno? Simple lang 'yan. Napapaikot sila ng mga makakaliwang grupo. Ngayon, sino ang nagpapaikot sa makakaliwang grupo sa sinong administrasyon? Kaninong administrasyon ang pinapaikot-ikot-ikot nitong mga makakaliwang grupo na 'to? 'Di ba? Administrasyon ni Marcos Jr. Parang maliho ata ang mensahe nyo na yan. Hindi ho dapat kay Vice President Sara Duterte yan. Kasi si VP Sara, hindi yan basta-basta mapapaikot ng mga makakaliwa. Yung makikipag-connive siya para pabagsakin ang isang politiko dito sa mga makakaliwang grupo na to. Hindi ho yan gagawin ni VP. No? Imposible hong gawin niya yan. Ang gagawin ni VP, uubusin niya yung mga makakaliwa, tapos isusunod niya yung mga walang kwentang politiko. Isusunod niyang uubusin, mawawalan ng political career kasi mag-i-stand out itong si VP Sara kasi sobrang galing ho niya. Ayun na nga mga kababayan, ikaw dapat ang humingi ng tawad, VP Sara. Siya manghingi ng tawad? Siya manghingi ng tawad?
Percival Sendanya doon sa ginawa niya na magnegosyo tagay? Ano kailangan niyang ipanghingi ng tawad? Yung naging protektado yung aming mga anak noong panahon niya bilang Department of Education Secretary. Ha? Ano kailangan niyang ipanghingi ng tawad? Yung pagtatrabaho niya, kahit kung tawagin ay Vice Presidente, spare tire lang. Pero itong si VP, talagang paspasan sa pagiging Vice President niya. Yung, anong dapat niyang ipagpatawad? Yung mga tinatanggihan ng DSWD na bigyan ng tulong at pumupunta sa Office of the Vice President tapos tinutulungan niya, yun ba ang dapat ipanghingi niya ng tawad? Hindi ko maintindihan, Brad. Sabihin mo, hingin mo muna ng tawad yung pangamong hindi sumusunod sa bibig mo. Kasi yan ang problema mo, sir, eh. Nakaganyan ka, eh. Problema yan. Baka pagkamalang ka pang bangag yan. Naku, sa bagay, mga pideya ngayon, di naman siya. hindi malinis yang siya, sindali. Ano lang siya, parang, ano lang, ganyan lang siya. Pero malinis yan. Malinis yan. Palakpakan na sinda niya. Wawa naman doon si Sendanya, oo. Ha? Eto mga kababayan, di pa to tayo. Ay mamaya yan, dito muna tayo. Panawagan nitong si Sir Peter Chu Labinya, ha? Saludo sa mga pagkilos. #Protect VP Sara Motorcade on December 8. Makinig. Ito, meron ho tayong announcement para dyan sa mga taga Davao. Para sa mga kababayan natin nasa Davao na nakikinig sa ating reaction video, nanonood, nakikinig, ha? Meron hong announcement itong si Sir Peter Chu Labinya. Okay? Saludo sa mga pagkilos. #Protect VP Sara Motorcade on December 8. Davao City, 5 a.m. Assembly at Crocodile Park. Naku, susugurin na ho yung mga crocodile. Sa mismong park pa ho ng mga crocodile mag-uumpisa ang assembly ay ang motorcade na yan. Metro Cebu, 7 a.m. Ano ho ito? Simultaneous, ika nga, sabay-sabay nagaganapin sa December 8, Metro Cebu, 7 a.m. Assembly at Lapu-Lapu City Hopes Dome. Ayan, punta ho kayo mga kababayan. Palakpakan ho natin yung mga kababayan nating dadalo dyan at yung mga na mag-organisa dito kay Sir Peter Chu Labinya. Palakpakan. Ayan ho, screenshot nyo na ho para yung mga malalapit dyan sa lugar na yan, makasali ho kayo dyan sa gaganaping motorcade. Heto na ho tayo. Doon na nga ho tayo sa ating main event, ika nga. Kung tawagin natin main event. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter. Naku, masyado daw maingay sa mga sa mga group siguro, sa mga, di ba? Ano bang nangyari? Tayo concern. Yan. Concern ho tayo sa kalagayan ng ika-4 sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Yan ay ang Speaker of the House. Dagdag pa ho netong si Sir Jason sa will the office of the Speaker issue statement please? Kung hindi naman totoo, dapat mag-issue na para hindi na kumakalat ng mga ganitong klaseng balita. Pakisabi po kung ano ang katotohanang pisikal o medical na kondisyon ng fourth highest official of the Republic. We deserve to know. I'm sure KLC is also interested to know. Naku po. Sino si KLC? Si Ma'am Crescent Laurete Chu? Hindi ho natin kilala yung KLC. Pero dapat ho talaga ipaliwanag. I-debunk habang maaga pa. At tayo tinutulungan ho natin dito si Speaker. Sa totoo lang, di ba? Tinutulungan natin para... Kasi kung i-anunsyo naman ng maya-maya na hindi totoo to, sa susunod na video, i-update ko ho kayo. Pero pagkapanood ho natin, tingnan nyo naman ho yan, 3 hours ago na yan. 3 hours ago na ho yung balita na yan. Di ho natin ginagaw ng reaction kasi naghihintay ho muna tayo na ang official statement. Pero magtatatlong oras na wala pa. Kailangan na ho siguro natin silang kalampagin na talagang tanungin itong mga nandyan sa Office of the Speaker of the House kung anong kalagayan ng fourth highest
Official ng ating bansa. Ito na ho mga kababayan. Itong matindi dito, siyempre pagka sumalansan itong si General's Viewpoint, General Macanas, iba ho yan. Palakpakan ho muna natin. Siyempre. Game. Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaksyon ang pinaka-latest post ni Jay Sonza 1 hour ago. Ito yung post niya, basahin ko. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter. Ito, nakakabigla ito kung ano. So, basa ko sa mga comments, ito, mayroong message si Mr. Jason Sa. Will the office of the speaker issue a statement, please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical or medical condition ng fourth highest official of the Republic. We deserve to know. I am sure si Crisette Laureta Chu is also interested to know. Okay, so may mga reply. Deserve to know din po yun. Kasi Speaker of the House siya. Fourth highest official. Everybody deserves to know. Correct. Agree ba kayo? So, ang daming ko dito. Kung agree ko kayo dyan, comment nyo sa baba, dapat, kung totoo man yan, kung totoo man, dapat, ang comms nitong si Tamba, dapat mabilis pa sa alas 4 naka-report yan. Sabi po, baka ma-impact. Hindi yung agree na, may strokes. Baka iba yung comment nyo dyan sa baba. Iba yun, Huwag nyo naman nung ipanalangin na kung anong mangyari dyan. Kung magurguryang si Tamba, wala naman ho tayong mapapala. Real talk, Wala ho tayong mapapala dyan sa mama na yan. Siguro medyo tatahimik ang Pilipinas. Pero still, incompetent pa rin ho yung mga namumuno sa atin. Kaya kahit na mawala yan, wala naman hong maghahanap dyan. So, sobrang gutom, sobrang busog. So, daming nagano. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng Speaker of the House. Okay? Yung. So, tingnan natin na. Ano basa ko kanina? Okay. LRN Ganata. Sabi ni LRN, ang balita ko na stroke nga si Martin Romualdez. Nako. Dahil nalaman niya Yan ho ba ang dahilan kung bakit walang press con mga krokodil kanina umaga? Naku po. na hindi siya ang magiging vice presidente kundi si Bong Revilla, mga ambisyoso. Naku po. Eri tayo dyan. Joy Lambi. Inireveal Sabi niya, ayan kasi sa HB, ano bang house HB, sa laki na ng nawaldas pera tas mapunta ka lang sa Inidoro, Pornada ang pinapangarap mo na pinipilit maging presidente hindi talaga mangyari dahil magwawala ang taong bayan. Ito, Juanita Uligo. Grabe no, hindi ko na alam kung ako si Tamba. Ganyan ang tayo ko sa sa sambayan ng Pilipino. Yan ang pananaw nila sa akin. Parang ang hirap, di ba? Yung tipong okay ka naman dati kahit paano Hindi ka nga lang manalo kahit senador, pero okay ka naman. Wala namang pakialam sa'yo yung ordinaryong Pilipino, pero ngayon pagka nakikita yung mukha mo, asiwa sila sa'yo. Hirap ng Pakinggan ganun. nito if it turns out that he truly had a stroke, it should not be a source of joy for anyone. Correct. However, what I can say is that it may be a result of the immense pressure stemming from the atrocious actions he has taken within his being a congressman. Katrina Cortez Wong, na heat stroke kakakulimbat. Virginia Homer,
napakaaga at napakagandang aginaldo ngayong Pasko. Bastos talaga yung iba mga nagko-comment eh. Matindi ho talaga yung iba. Iba ho yung trip ng ibang mga kababayan natin. Matindi. Joel, yung mga comments Oy, shoutout doon sa nag-send sa akin ng video na to ha. Sinend sa akin yung video nitong si General Macanas. Shoutout sa ang bida sana mabasa naman ni Martin para totally stroke. Alvin Lago, finally the best news of the day. Maria Garay, sana kunin na siya para matigil na. Yolanda Parungaw, natuluyan? Question mark. Aba, Merry Christmas yan. Ismael Samarita, dapat dinala sa pinakamalayong hospital. Sino man yung nag-comment na yun, palakpakan natin. Grabe, napatawa mo ako. Madam, o kung sino ka man, ibang klase ka, tindi mo. Sana daw dinala ito si Tamba sa pinakamalayong hospital. Renato Molina, Oo. is karma working now? So, poros mga negative comments ang nababasa ko dito. Hindi ko na lang basahin. Bong Anserio Abdian, kung totoo, good news po yan, idol. Ganyan, sabihin mo, Tamba, sabihin mo na troll yung mga yan. Punta ka doon sa post nitong sa team ni Tamba, sa ano niya, diyan sa mga media group nitong si Tamba. Puntahan niyo yung post nitong si Sir Jason sa. Then sabihin niyo na puro mga trolls yan. Tapos punta kayo dito sa video na to. Sabihin niyo na yung mga comment dito puro trolls yan. Ano mapapala nila dito? Ano mapapala nila pagka nag-comment sila kay PH Update? Minsan din nag-iisip tong mga congressman na to sa totoo lang. Charisin, praying for Tambi, Speedy RIP. Ano naman to? Huwag ganun. Grabe naman. Belix Blanco, yes po. Sabi, totoo, may nag-post Alam ko, speedy recovery. Pero yung speedy RIP, iba yun. Huwag hong ganun. Huwag din hong po ganun. kahapon na mga vlogger. Shoni Garcia Alcantara, heat stroke, palagi naman nasa malamig yan si Tambi. Mario Ticadil Aberca, let's pray for a speedy recovery, but always believe God moves in mysterious ways. Baka hindi ho heat stroke kung sakaling sinugod siya. Baka hindi heat stroke yan. Tama nga naman yung punto ng isa. Paano may heat stroke? Lagi naka-aircon yan. Paglabas ng sasakyan na naka-aircon, papasok sa opisina na naka-aircon. Pag uwi sa bahay na naka-aircon, pasok sa sasakyan na hindi ho naiinitan yung mga ano niyan. Di ba? Laging malamig yan si Tamba, kaya sa tingin natin, iba yan, iba. Sobrang stress na yan. Di na siguro. Tingin ko, hindi na nag-social media yan. Inihaw manok. Totoo nga yata ang karma. You reap what you sow. Okay, wala man lang Walang puro antay. Naku. Puros mga negative comments. Ayoko na lang basahin. So, ito si Mr. Jason Sa. Siya na naman nag-post noon yung Code Blue. Code Blue. Yung nangyari sa palasyo, may nagsigawan, nagsuntukan, mamaya in-airlift. Ang dalawa, dinala sa Sendro Hospital, si Mr. Jason Sa ang unang nagpaputok nun. When was that? Mga September ata, yung nag-Code Blue. Kaso ang problema ho, merong mga pasapasa si kinabukasan, hinayaan muna nilang sunugin ng issue yung mga vlogger at saka yung mga Pero nagpakita itong si Marcos Jr. para i-debunk niya na merong Code Blue. Pero hindi ho nila alam, napakaraming lumabas na pasapasa sa katawan. Tapos meron pa siyang black eye sa ilalim ng lupa. Kaya kahit papaano, talagang merong nagjombagan. At malaking chance na yung balita na talagang nagkaroon ng Code Blue, totoo din noong mga panahon na yun. Kaya pagkagaling huya ang mga ganyang klaseng balita kay Sir Jason sa
Mag-isip-isip na ho kayo kasi yan, maraming koreksyon yan. Ito, maraming sources itong si Mr. Jason sa. Anyway, hindi naman siya sigurado. Klaruhin natin ha. Tatanong lang eh. Kaya ulitin ko yung kanyang post. Totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Masyadong maingay ang chatter. Tapos sa comments hinighlight niya, will the office of the Speaker issue a statement please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical or medical condition ng fourth highest official of the Republic. So, Yun. Ayun na nga mga kababayan, anong masasabi nyo dyan sa ano na yan, breaking news na yan. No? Hindi pa naman tayo sigurado kung gaano katotoo yung ano na yan. Kumbaga nagtatanong lang naman itong si Sir Jason sa, wala pa akong sumasagot mo pa hanggang sa ngayon. Kaya hindi mo malaman ng ating mga kababayan kung kumusta na. Baka yung suggestion ng isang nag-comment, dalhin sa pinakamalayong hospital. Kaya mo pa hanggang sa ngayon, wala pa rin tayong balita dito kay Tambaluslos. Ngayon naman, no, dito ho tayo kaya showbiz fanatics, matindi ho ito eh. Pagdating sa paglalatag ng mga balita, malupit ho ito. Palakpakan ho muna pala natin itong si General's Viewpoint, General Macanas. Palakpakan ho muna natin. Maraming salamat, General. Matindi ho talaga yan. Ito ho, dito tayo kay showbiz fanatics game. Matapos palapasing fellowship lamang raw ang nangyari sa Malacanang Palace nang dumagsa roon ng mga mambabatas. Veteran newscaster Ted Filon isiniwalat ang di umano'y planong demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po. Ito ang balitang dapat hindi palagpasin ng maraming Pilipino kung saan matapang na isiniwalat ng news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga di umano'y plano raw ng mga babatas na ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news ngayong araw kung Malaking balita ho yan kung talagang ano yung balita na yan na ang pakay ang purpose ng pagpunta ng mga congressman dyan sa Malacanang para talagang lalong pagplanuhan ng paggiba dito kay VP Sara, matindi ho ito. saan umani na ng samot-saring reaksyon matapos isiwalat ni Ted Filon na tila mukhang hindi fellowship ang nangyayari sa loob ng palasyo lalo't may nakapagtimbre raw at di umanay may nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan laban kay VP Sara. Ayon mismo sa veteran journalist, hindi raw fellowship ang nangyari sa loob ng palasyo kundi ang planong demolition job at pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa veteran newscaster, ipipilit raw talaga ng mga mambabatas na magkaroon ng pagpapasya ang mga kapwa nila kongresista na maisumite sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kahit imposible, tila ipipilit raw ito ng mga representative ng Kongreso dahil isa-isa silang masusukol at mabibisto sa kanilang mga kabalustugan na ginawa sa Kongreso. Ilang hearing raw kasi ang nangyari sa Committee on Good Government and Public Accountability at pinanindigan ng mga mambabatas na ito na impeachable ang mga di umano'y kinumit ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang ahensya sa di umano'y paglustay raw ng pondo nito ayon mismo sa kanilang investigasyon. Ngunit nang lumabas ang unqualified report mula mismo sa Commission on Audit, mukhang magigipit ang mga mambabatas dahil pinatunayan mismo ng COA na walang mali sa ginawa ni VP Sara sa ahensyang kanyang kinabibilangan. Ang mas Kaya umapahanggang sa ngayon, wala pa rin nung schedule itong si Chu, itong si Joel Chua ng susunod na hearing para dyan sa Committee on Bad Government. Kasi ang dami yung mga lumalabas na ebidensya na kung saan magpapatunay na itong si Vice President Sara Duterte, yung mga dokumentong isinumite sa COA, talagang wala hong mali doon sa mga yun. Ito lang hong mga congressman na kagaya nitong si Congressman Joel Chua, hindi naman kasi auditor, di naman nagtrabaho sa COA, nagmamagaling.
Kaya nagkakanda, hindot-hindot ho yung mga ano dyan, pinag-uusapan. Di pa tapos ang investigasyon, hirit ka ng hirit. At hindi pa raw dito, paano raw lulusutan ng mga kongresista ang naging report na ito mula sa Commission on Audit na pinatunayang nasa ayos at nasa tama ang paggastos ni VP Sara sa mga budget na inilan sa kanya, gayong kanilang pinagpipilitan na impeachable di umano ang kinumit ng Vice Presidente. Ang mas matindi pang araw dito, paano raw pasisinungalingan ng mga kongresistang ito ang report mula sa COA? Gayong bukod sila ang nag-imbestiga at di umano'y pinaniniwalaan ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sila rin ang tatayong Committee on Justice sa nasabing pagpupulong ng Kongreso para mailusot sa Senado ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Halimbawa na nga lang raw dito ang Batangas Problemado nga representative yun, na si Jinky Luistro na isa sa mga nagpipilit na dapat makasuhan at mapanagot ang opisina ni VP Sara sa di umano'y mga paggasta nila na hindi raw naaayon batay raw sa kanilang investigasyon. Mukhang sila-sila na nga lang rin daw ang gigisa sa kanilang mga sarili sa sarili nilang mga mantika. Gayong kahit ilang beses nilang inimbestigahan ang opisina ni VP Sara, mukhang wala pa rin silang nakitang matibay na ebidensya. Bukod nga raw sa iba ang gusto ng Pangulo at huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara, mukhang naiipit raw ang mga kongresista dahil hindi ito ang gustong mangyari ng liderato ng Kongreso. Narito at panoorin ang buong balita kung saan nasukol ng TV news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga mambabatas na tila nagmadaling pumunta sa Malacanang para di umano'y pag-usapan ang demolition job laban kay VP Sara. Ayon sa TV broadcaster, wag na raw maglokohan dahil bandang huli, sila-sila rin ang maghigipitan. Panoorin ang full video. Kasi ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Eh yan pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Oh, yun ang problema natin doon. Yun ang problema natin doon, di ba? Yan ang nga rin ho ba sinasabi natin dito. Parang naglolokohan ho tayo. Ano pa bang kailangan? Kaya nga, di ba, ang sinusulong ho nila ngayon, huwag nandalin sa committee yan. Mag-gather na ng mga pirma. Kasi maglolokohan nga naman sila eh. Bakit nila didinggin yan sa committee ng Committee on Justice kung yung mga laman ng complaint na hinihain itong mga grupo na to, hango doon sa mga napag-usapan dyan sa Committee on Good Government, Bad Government, di ba? Ang labo, di ba? Ganun ho sila kabayas dyan sa House of Representatives. Leaders ay kinausap ng Presidente. Ang sabi daw nila fellowship, pero na tayo magpakatanga dito, di ba? Kasi ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartihan ito? Paano ka huhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay, ito po gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report.
At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga sila mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yan po'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government Girl ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yan pong mga naantidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense, right? Yes. So ito pong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na in-endorse po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice, kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Magpakatotoo po tayo dito. Ang ganda nung punto na yun nitong si Sir Ted Pailon, palakpakan ho muna natin. Galing, di ba? Ayun. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiscoveryhan yan? O kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, yung iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiscoveryan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Diba, nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano yung dik-dik ninyo na impeachable offense ito? Paano yung pagkakamali ito? Na ground for impeachment ito? May naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Yun ang problema doon. Ano kayo ngayon kayo dyan sa bad government? At saka kumbaga kung sakaling talakayin nila dyan sa na Committee on Justice, wala na ba't pa nyo tatalakayin? Kayo din ang mga nagsasabi na grounds for impeachment, ika nga. Ba't pa tatalakayin? Rekta na yan. Kaya wala nang hearing dyan. Pirmahan na, rekta na yan sa Senado. Para kumbaga iwas pusoy na sila, bahala na kayo dyan. Ibigay na natin sa Senado yan, di ba? Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite, ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung ano kayo kagagaling mo sila dyan. Hindi ba? Diba? Oo, kailangan ko na yung sinabi nila dito sa komite, nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP, makita natin. Sa Committee on Justice? Sa Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, but how do you break away or... Ang hirap po kasi, masyado ho silang nagpakabibo eh. Hindi yung tipong... Tingnan natin kasi hindi pa naman tapos yung investigasyon ng COA. Wala namang pag-uusap dyan sa impeachment na yan. Huwag nating, dito yung accountability muna ng Office of the Vice President ng Department of Education nung siya pa namumuna. Huwag muna ipasok. Kaso pabida sila eh. Sa tingin mo natin ground for impeachment yan. Betrayal of public trust yan. Di ba? Kailangan ho talaga, dapat yan. Ganyan ho silang bumanat nung mga panahon na yon. Dapat nagpakaiwas pusoy kayo, wala po kaming alam sa impeachment. Ang ginagawa namin dito, in aid of legislation lang. Huwag po natin pag-usapan yan. Napakasalimuto na bagay yan. Pero lahat sila naglulundagan eh. Ngayon, umabot na sa punto na to, sila na, kumbaga, na corner ho sila dito sa isa na to, kaya nagpatawag sila ng emergency meeting sa Malacanang. I am sorry, baby. Escape. You cannot break away from that. Diba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing, at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Ang dami nung dapat ipaliwanag dito, ganito na ito mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing.
Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oo, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere, oo, ang komite at mga kongresista